Yan, magandang umaga po. At muli na naman po tayo na nagkikita-kita at nandito na naman po tayo upang sama-sama po nating sambahin ang ating Panginoon sa atin pong pananambahan sa umagang ito. So tayo po ay dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At alam ko po na meron na po kayong mga daladalang Biblia. Katabi na po ninyo ang inyong mga Biblia. Ngayon babasahin po natin ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4 at lalaktaw po tayo sa 2 Corinthians o ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. No, ikalawang Korinto 5:17. Yung po yung babasahin natin. So basahin po natin 1 Corinthians o unang Korinto 15, 1-4, no, 1 hanggang 4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matatyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Verse 4, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At dumako naman po tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dati nakalipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So sa verse 1, dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 4, no, by the way, bago po natin ituloy ito, ang pamagat po pala ng ating mensahe sa umagang ito, ang ebanghelyong nagbabago ng buhay. No, ito po yung napaka tindi, no, sa salita ng Panginoon, na sinasabi po sa atin na meron po tayong pag-asa sa Panginoon. No, hindi ho tayo paatras, no, kundi tayo ho ay pasulong dahil patuloy po tayong binabago no araw-araw ng ating Panginoon. So pag-aralan po natin ito sa verse 1. Ang sabi po sa atin, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na siya naman ninyong pinananatilihan. So, ako po'y naniniwala na noong tayo po ay sumampalataya, no, sa ebanghelyong ito na atin pong narinig, hindi lamang po tayo naligtas, kundi higit sa lahat, tayo po ay nagbago. No, tayo ho ay nagbago o nagbago po yung ating mga buhay. Ang sabi po ng Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So ang sabi po sa atin dito na ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. No, malinaw po yan sa pagkakasabi po sa ating talata. Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po na walang anumang kapangyarihan na available sa mundong ito na magagawa ng sino man o ng sino mang tao sa mundong ito para ang isang tao ay maligtas sa hatol ng Diyos, kundi sa pamamagitan po lamang ng pagsampalataya sa ebanghelyo. Kasi sinasabi po sa atin dito na sa ebanghelyong ito nakasalig o ibinuhos ng Diyos ang kanyang buong kapangyarihan para makapagligtas ng tao. So kaya kung ibinuhos na po ng Diyos ang lahat ng authority, ang lahat ng kapangyarihan dito po sa gospel na ito na sinasabi ni Apostle Paul, na sabi niya na I am not ashamed of the gospel for it is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. So kung ibinuhos na po ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa ebanghelyong ito, ibig sabihin po, kung wala ang ebanghelyo, wala po tayong kaligtasan. Kung wala ang ebanghelyo, nananatili pa rin po tayo sa ating mga kasalanan. Wala hong nangyayaring pagbabago sa ating mga buhay. Ngayon, ano po ang ebanghelyo? Ang sabi po ng verses 3-4, ang sabi po rito na ang ebanghelyo ay walang iba kundi ang buhay, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Apostle Paul, ito ang kanyang ipinangaral.
sa mga taga-Korinto. Kaya dapat nila itong panatilihan. No, wag hong magbabago. Wag po nilang ipagpapalit sa ibang mga aral. Manatili po doon sa ipinangaral ni Apostle Paul na mabuting balita sa kanila na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. No, pag sinabi pong si Kristo, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung Kristo ng kasulatan. Kasi napakarami pong mga Kristo sa panahon po natin ngayon. Yan po ang aking madalas na sinasabi na baka yung Kristong pinananatilihan po natin ay iba doon sa Kristo na ipinahayag ng banal na kasulatan. No, kasi siya yung Kristo na sinasabi ng Scripture. Siya ho yung mga pinahayag ng mga propeta sa pasimula pa na ipinahayag po ni Moses. No, doon po sa Genesis chapter 1 o chapter 3 verse 15 na kung saan siya yung darating na dudurog sa ulo ng ahas. So siya ho yung kauna-unahang ipinahayag na mabuting balita sa panahon po nila Adan na kung saan darating po ang tatapos, darating po ang pupuksa doon po sa ahas, doon po sa matandang ahas, doon po kay Satan. So kaya siya po yung pinahayag po doon sa Old Testament. No, na ang sabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 na the child is born, the son is given, na upon his shoulder ay iaatang, no, sa kanyang balikat ay iaatang sapagkat siya yung wonderful counselor, siya yung mighty God, siya po yung Prince of Peace. So kaya siya ho yung fulfillment ng kasulatan na isinilang po doon po sa Bethlehem na sinasabi po ng Micah chapter 5 na bagamat ang Bethlehem ang pinakahuli sa libo-libo ng Huda ay isisilang at iluluwal ng Panginoon, no? Siya iluluwal ng Panginoon at siya ang mamumuno sa Israel na ang kanyang pinagmulan ay mula ng una magmula sa walang hanggan. Ibig sabihin po, kung ang Kristo na natanggap mo ay tao lang at hindi yung bugtong na anak ng Diyos, which is the second person of the Trinity na nagkatawang tao bilang katuparan ng sinasabi ng banal na kasulatan, yung Kristo na natanggap mo ay hindi tunay na Kristo. Yan ay bulaang Kristo na naririnig po natin sa panahon po noon at maging sa panahon po natin ngayon. Kaya napakahalaga po na malaman natin kung sino yung Kristo, no? Sapagkat si Kristo yung sinasabi po ng kasulatan. At siya po ay namatay, no? Sabi doon, yung gospel po, yung buhay, yung kamatayan at yung resurrection ng ating Panginoong Hesus. Na-accomplish po ba ng Kristong ito yung kanyang misyon na mamatay doon sa krus? Dahil kung walang kamatayan at kung walang pagbububo ng dugo, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Kaya kinakailangan pong matupad ito, no, ng bugtong na anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kinakailangan niyang matupad ang sinasabi ng kautusan. Na kinakailangan ang kuldero ay mamatay. Na kinakailangan ang kanyang dugo ay mabubo kasi yung kanyang dugo ang siyang panghugas sa kasalanan po ng lahat ng tao. Kaya kinakailangang mamatay, no? Kaya doon pa lamang po sa pasimula ng pagsilang ng ating Panginoon, dinidefine na po doon, ipinapakita na po doon na ang isinilang na sanggol ay walang iba kundi yung Kristo at siya yung Kristo na magpupulpil ng sinabi ng Diyos, ng pinanukala ng Diyos na yung Kristong ito ay dapat mamatay. Siya yung nilangisan ng Diyos para mamatay, para ipako doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Kasi kung hindi siya mamamatay, wala pong pagkatubos na mangyayari. Katulad ng ginagawa doon po sa templo na kanilang inihahandog yung tupa o yung mga asno o tupa, no, o yung mga bulong baka doon po sa temple para po maging sacrifice, no? Kinukuha nila yung dugo para iwisik, no, para yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos ay maapis, no, para maglubag yung galit ng Diyos. Kaya nung na-pour out na yung dugo, nagkaroon na po ng katahimikan sa langit, nagkaroon na po ng katahimikan sa sangkatauhan. Doon po pumapasok yung dakilang biyaya ng Diyos. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, ay pinaging dapat tayo ng Diyos dahil po sa kanyang dakilang biyaya sa iyo. Siya'y namatay para sa iyo, bagamat hindi ka karapat-dapat. Siya'y namatay sa iyo sa kabila ng ikaw ay isang makasalanan. Pero
inihandog pa rin niya ang kanyang buhay sa iyo. Hindi ba dapat na tayo ay magpuri? Hindi ba dapat na pasalamatan natin siya? Hindi ba dapat na kilalanin natin yung ginawa niyang kahanga-hanga sa ating mga buhay? Pero marami pong mga tao na sa halip na sila ay maniwala, sila po'y patuloy na lumalayo sa Diyos. Kaya ang ebanghelyo po ay ang buhay, ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Siya po'y nag-resurrect. Yung isang katotohanan para hindi mapabulaanan, kinakailangan merong mga saksi. Meron pong mga nakasaksi doon po sa pagkabuhay ni Hesus. Siya'y nakita ng mga babae, sila Marta, si Maria at saka si Salome. Kanilang nakita na si Jesus Christ ay nag-resurrect from the dead. At nakita siya ng 11 alagad. At nakita siya ng 500 tao. At sinabi ni Apostle Paul, siya ang kauli-hulihan. Nakita niya si Jesus na isang Kristo na muling nabuhay mula doon sa mga patay. Bagamat hindi siya karapat-dapat dahil siya ang pinakamasama sa lahat ng mga apostol, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala sa kanya yung ebanghelyong ito na maipangaral po sa lahat ng mga tao upang yung mga tao na makarinig ng ebanghelyong ito ay magkaroon po sila ng pagkakataong makatanggap ng kaligtasan, makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya si Jesus ay muling nabuhay. Ano po? Yun po ang sinasabi sa atin ng ebanghelyo. Kaya ang ebanghelyo ay hindi lamang po isang pagpapala na ating natanggap. Bukod pa rito, ang ebanghelyong ito ay hindi lamang po pagpapala sa atin, kundi ang ebanghelyong ito ay nagbabago rin ng ating mga buhay. Basahin po natin yung verse 2. Ang sabi po sa atin, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin po, walang epekto ang ebanghelyo sa kanila. Dahil sumampalataya sila ng walang kabuluhan. Ano pong ibig sabihin nito? Walang nagawa ang ebanghelyo sa kanilang buhay. Walang kapangyarihan ang ebanghelyo sa kanila kasi hindi po sila nagbago. Pero yun pa rin yung dating buhay nila. Ang sinasabi nilang naniniwala sila doon sa ebanghelyo ng Panginoon, pero yung kapangyarihan ng ebanghelyo ng Panginoon ay wala pong epekto sa kanila. Na dapat sana na yung ebanghelyo na tinanggap nila, na yung pinananatilihan nila ay hindi po nawalan ng kabuluhan sa kanila dahil sila po ay nagbago. So yun po ang nakakalungkot, no? Ipinahayag po ito ni Apostle Paul. Sinasabi niya itong ebanghelyo, no? Hindi lamang po plain na natanggap mo yung ebanghelyo. Dahil yung ebanghelyo po ay merong application yan sa ating mga buhay. No, hindi po basta natanggap lamang po natin yan. Nung nangaral si pastor, nung nangaral yung mga ebanghelista, pinakinggan mo, masigla mong tinanggap, pero pagkatapos pagtalikod mo, wala yung kapangyarihan ng ebanghelyo sa iyong buhay. Nandun ka pa rin sa dating pamumuhay. Ganun ka pa rin. Katulad ka pa rin ng dati. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang ebanghelyo sa iyo dahil hindi ka nagbago sa ebanghelyo. So ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sabi po ng salita ng Diyos, yung parallel o yung application ng 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, which is ang tinutukoy doon ay ang ebanghelyo na pinangaral ni Apostle Paul. Yung application po niyan ay sa 2 Corinthians 5:17. No, na sinasabi po doon na ang sino mang na kay Kristo, siya, the old things has passed away, yung luma ay pass away, nawala na, and then the new things has come. Sabi doon, if anyone is in Christ, the old things has passed away, then the new things has come. Tatlong bagay po yun. Parallel po yan ng ebanghelyo. Application po yan ng ebanghelyo. So ano po yung unang bagay? Sinasabi dito na yung ebanghelyo ay nagbabago sa atin dahil tayo ay na kay Kristo. Because the gospel says that we are in Christ. No, yung pong sinasabi sa atin ng talatang ito. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 20 and verse 21, but you did not so learn Christ, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Tatlong bagay din po makikita natin dito. No? Dito po sa number 1 o first point po natin. Tatlong bagay din po makikita natin dyan. Nagsasabi o nagpapatunay na tayo ba ay totoong o tayo ba ay talagang na kay Kristo. Tatlong katotohanan
katotohanan o tatlong bagay na nagsasabi o nagpapatunay na tayo ay talagang na kay Kristo. Doon po sa binasa ko sa Ephesians chapter 4 verse 20 to 21, makikita po natin dyan yung tatlong bagay na nagpapatotoo na talagang tayo ay na kay Kristo. Una doon, sabi doon that you learn Christ. Pangalawa, that you hear Christ. Pangatlo, that you taught in Christ. So yun po yung tatlong bagay na nagsasabi na talagang tayo ay na kay Kristo. Na tayo ay talaga o totoong kilala natin si Kristo. Na talagang tayo ay talagang nasa sa Kanya. No? Una, when you learn Christ. Hindi po sinabi ni Apostle Pablo dito na you learn about Christ. Kundi ano sabi ni Paul? You learn Christ in this way. Ano pong ibig sabihin dito? Ito ay tumutukoy nung sinabi po dito na you did not learn Christ in this way. Yung sinabi pong this way, ang tinutukoy po dito yung gawi ng mga unbelievers. Sabi ni Paul, hindi kayo natutuka kay Kristo ng ganitong gawi. No, hindi ninyo natutunan kay Kristo yung gawi ng mga unbelievers. Yun po ang sinasabi niya. Kundi ang sabi niya, that you learn Christ. No? Natutunan ninyo si Kristo. Ito po'y may kinalaman sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesus ng personal. Kilala mo ba si Jesus ng personal? Of course, si Paul nakilala niya. Di ba? May mga ilang instances nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon. Ikaw, na-encounter mo na ba si Jesus Christ ng personal? Hindi dahil sa sinabi lang sa'yo ng mga kakilala mong born again, ng mga kakilala mong Christians, no? Pero ang tanong, na-encounter mo na ba siya sa iyong buhay? Kasi ang ibig sabihin po ng pagkakilala sa kay Jesus, ibig sabihin po nito ay ito'y personal. Parang yung nanliligaw ka dati, no? Doon sa iyong napangasawa ngayon, girlfriend mo dati, nakilala mo siya ng personal. Ganon din po sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang pagpunta ng langit ay hindi po yan grupo-grupo na sinasabing dahil napasama ka dyan sa grupo na yan, makakapunta ka na ng langit. Hindi po. Ang kaligtasan po, ang pagpunta ng langit ay isang personal na relasyon at personal na iyong encounter, na iyong pagkakilala kay Jesus. Ibig sabihin, nakilala ka ni Jesus, nakilala mo si Jesus. Ibig sabihin, alam ni Jesus ang iyong pangalan. Alam ni Jesus yung pangalan mo at isinulat niya doon sa kanyang aklat sa langit. Kaya pagdating po ng roll call sa langit, babasahin niya, ito yung pangalan mo kasi meron kang personal na relasyon sa Kanya. Meron ka na bang personal na relasyon sa Panginoon? Paano natin masasabi na tayo ay na kay Kristo? Una, dahil you learn Christ. Nakilala mo si Kristo ng isang personal na pagkakilala sa Kanya. Nakilala mo siya, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi lamang yung Kristo na nakikita, na naririnig natin sa mga sinasabi ng mga tao, kundi ang sinasabi po natin dito, siya yung Kristo na kung saan siya yung inanoint ng Diyos. Siya yung Messiah. Siya yung bugtong na anak ng Diyos. Siya yung eternal God who came in the flesh. Kaya, nung siya'y naparito, ipinakilala po niya yung kanyang sarili. Kaya sa umagang ito, meron ka na bang personal na pagkakilala sa Kanya? Yung Kristo bang sinasampalatayanan mo ngayon? Yan yung Kristo na sinasabi ng Bible? No? Kasi ang akala natin, yung Kristo na kilala natin, yung mukhang nakikita natin na napakaamo. Diba? Yung ipinako nila dun sa krus, na kung saan pag tinignan mo, ito yung mukha niya. Pero ang sabi po ng Isaiah 53, hindi po mailarawan ang kanyang mukha dahil po sa dami ng bugbog niya. Hindi po mailarawan ang kanyang anyo. Sabi nga po sa Isaiah 53, hindi po siya katulad nung mukha nung lalaki na napakapogi. Hindi po ganon ang mukha ng ating Panginoong Hesus. Dahil mukhang ano yun mukhang European yun samantalang ang Panginoong Hesus, ang mukha niya ay mukha ng mga taga Middle East. So how come na masasabi natin na yun ang Kristo? Yun po ay mga pandaraya. Yun po ay paglilihi sa mga tao para sambahin nila yung maling Kristo. No? Ngayon nga po, sinasamba na nga po yan ng maraming mga tao na samantalang sinabi ng Panginoon, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng inyong mga ribulto na mga inanyuan, no? Ng mga kahoy o mga tanso o mga bato na ginawa ninyo na kamukha ng mga Diyos-Diyosan na inyong mga sinasamba at inyong mga pinagtitiwalaan. Sabi ng Panginoon, kayo'y susumpain ng Diyos. Dahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, dinadalaw nito ng sumpa ng Diyos mula sa first generation
even up to the fourth generations. Kaya napakalaking ano po yan, napakalaking insulto sa Diyos na inyong ipinagpapalit ang totoong Kristo. Kaya para makilala natin siya, isang personal na pagkakilala sa Kanya, bumalik tayo sa sinasabi ng Bible. Sino yung Kristo na sinasabi ng Bible na siyang dapat mong makilala, na siyang dapat mong sampalatayanan? At ang pangalawa, when you hear Christ, no, hindi lamang when you learn Christ, kundi when you hear Christ. No, sabi po sa atin dito na nung sinabi ni Apostle Pablo, kung tunay na siya iyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kaniya, gaya ng katotohanang na kay Kristo o na kay Jesus. Ephesians chapter 4 verse 21. Sabi niya, nakakatiyak po ako na walang sino man na mga Asian believers ang nakapakinig kay Jesus nang siya ay nagsalita doon po sa Palestine. At wala din po sa kanila ang nagkaroon ng personal na encounter sa Kanya nung siya ay nandito pa sa lupa. Nakatulad po ni Apostle Paul nung siya po ay nandoon sa daang Damascus. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul, kung tunay na siya ay inyong pinakinggan, ang ibig sabihin niya po sa atin dito, hindi po niya ibig sabihin na ating personal narinig si Jesus kasi imposible. Babalik tayo 2,000 years ago. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul. Nung sinabi niyang kung tunay na siya ay inyong pinakinggan, ang sinasabi niya po dito na nung si Apostle Paul ay nagsasalita as if na tinanggap natin yung salita ni Apostle Paul na parang ang Diyos ang nagsasalita. Para ngayon, hindi naman natin narinig si Paul. Pero habang binabasa natin yung Bible, na parang habang binabasa natin ito, na tila baga habang binabasa natin, na yung binabasa natin ay tila baga na parang ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Na ibig sabihin, binubuksan ng Diyos ang ating mga binging pandinig na hindi lamang basta salita ang napapakinggan natin, kundi napapakinggan natin si Jesucristo. Si Jesus mismo na sa pagkarinig nila ay tayo ay sumunod, na sa pagkarinig natin na tayo ay sumunod sa Kanya, sa Kanyang panawagan, na tayo ay sumampalataya, na tayo ay magsisi, na tayo ay magbago. Ang sabi po ng John chapter 8 verse 43, at tinanong ng Panginoong Hesus ang mga Hudyong naghahamon sa Kanya, ang sabi niya, why do you not understand what I am saying? Bakit? Kasi hindi ninyo narinig ang aking salita. At nagpatuloy ang Panginoon para tukuyin ang ugat kung bakit hindi nila napapakinggan ang salita ng Panginoon. Ano po ang problema nila? Ang ugat ng kanilang problema ay walang iba kundi dahil sa kanilang tatay, dahil sa Diablo, dahil si Satanas tinatakpan ang kanilang mga pandinig upang hindi nila marinig ang salita ng ating Panginoong Hesukristo, upang hindi nila marinig ang salita ng walang hanggang buhay, no? Para bagang nagsasalita ngunit hindi pumapasok sa kaibuturan ng kanyang puso, kundi pumapasok sa kabilang tenga pagkatapos lalabas sa kabilang tenga. Kaya hindi po nagkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Panginoon na kanyang napakinggan para magbago ng kanyang buhay. Pangatlo, when you taught in Christ. Ang proper translation po dito ay hindi po taught by Him, kundi taught in Him. Na sinasabi po rito na in Him, ito po yung sum total o yung sum total ng pananaw ni Pablo kung ano ba ang isang Kristiyano. Babalikan mo yung chapter 1 ng 1 Corinthians chapter 1, sinasabi rito na tayong mga mananampalataya ay faithful in Christ. Chapter 1 verse 1, na tayong mga mananampalataya ay mayroon pong mga spiritual blessings in Him. Chapter 1 verse 3, na tayong mga pinili before the foundation of the world. Chapter 1 verse 4. No? At marami pa po na sinasabi dito, no? Na sinasabi po dito, ito yung mga pagpapalang natanggap natin dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Na yung to be taught in Him, tayo po ay natuto sa kalagayang tayo ay nandito sa ating bagong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ho ay nag-e-engage sa pagkatuto natin sa Kanya. So yun po. Yan po yung tatlong bagay na makikita natin na nagsasabi na tunay na tayo nga ay na kay Kristo. Tunay bang ikaw ay
na kay Kristo? Tatlong bagay. Meron kang personal na relasyon sa Kanya. Pangalawa, naririnig mo siya. Pangatlo, natututo ka sa Kanya. Ano yung tatlong bagay na yon? Meron kang personal na relasyon sa Kanya. Pag sinabi nating, you are in Christ, kilala natin si Kristo. Tatlong bagay ang nagpapatunay na talagang tayo'y na kay Kristo, na talagang kilala natin si Kristo. Una, meron kang personal na relasyon sa Kanya. Hindi dahil Kristiyano ang mga magulang mo, Kristiyano ka na rin. Hindi po. Ang kaligtasan ay personal na relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung talagang you are in Christ, it means, number one, meron kang personal na relasyon sa Kanya. Pangalawa, naririnig mo siya. Pangatlo, natututo ka sa Kanya. So, ang Ebanghelyo ay nagbabago ng ating buhay because the gospel says that our old life has passed away. Alamin natin yung kamatayan ni Jesus. Una, yung buhay ni Jesus. Pangalawa, yung kamatayan ni Jesus. Ayon sa Ebanghelyo, yung kamatayan ni Jesus nagpapakita that our old life has passed away. Alala ninyo nung kayo'y binautismuhan, kayo'y inilubog. Ibig sabihin po ng paglubog, ikaw ay inilibing na kasama ng ating Panginoong Jesus. Na sa biyaya ng Panginoong Jesus, tayong mga mananampalataya ay makakalingo na tayo ngayon sa ating mga nakaraan, sa ating mga pinanggalingan, at masasabi natin that the old life has ended and the new life has begun. Ibig sabihin po, naibaon na sa limot ang ating mga buhay noon. Huwag mo nang kalkalin pa ng kalkalin, na halukay ng halukay pa tayo sa ating mga nakaraan sa ating buhay. Ibig sabihin po, nakabaon na sa limot. Ibig sabihin, pag ibinaon na sa limot, ibig sabihin po, inilibing na katulad ng isang patay. Ang sabi po, you are crucified with Christ. Napakong kasama ng ating Panginoong Hesus. Kapag ipinako, ang ibig sabihin po nito, pinatay na. Pinatay na kasama ni Jesus. Kaya yung old has passed away. Ito ay nailibing na sa limot. Pero ang nakakalungkot, ang iba, inaalala pa. Ayaw pang kalimutan. Hello. Ayaw pang kalimutan ang kanilang nakaraang buhay. Ang sabi po sa atin dito, dapat ito po ay ibaon na sa limot. Ito po ang biblical picture ng isang Kristiyano na ang old life is left in the past. At tayo ngayon ay nagpe-press on sa bagong buhay. Ikaw ba'y nagpapatuloy ngayon sa iyong pananampalataya? Ang nakakalungkot po, sa pangyayari po sa ating panahon ngayon, marami pong mga Kristiyano ang naaaliw na sa sanlibutan. Bakit? Kasi walang church. Yung iba nangihina dahil walang church. Malik na sila sa kanilang old life. Diba? Nung inilibing si Jesus, yung mga alagad nagsipagbalikan na po sila sa kanilang panguhuli ng isda. Kasi sabi nila, patay na ang aming Panginoon. Ganon din po ba tayo? Napatay ang ating Panginoon? Hindi po yun ang ibig sabihin niya. Nung siya'y namatay, ibig sabihin po, ang kasalanan natin ay namatay na kasama niya. Nailibing na kasama niya. Kaya ibig sabihin po, kung tayo'y nailibing na nakasama niya, ibig sabihin po, yung ating old sinful life ay nailibing ng kasama ni Jesus. Huwag mo nang bungkalin pa yung patay. Mga ngalingasaw yan. Huwag mo nang balikan pa yung dating buhay mo. Kaya nga, ikaw ngayon ay isa ng born again. You are born from above. Yung katauhan mo ay hindi na yan yung dating katauhan mo, kundi ikaw ay binago na sa biyaya ng ating Panginoon. Because the old has passed away. The old life has passed away. Bakit binabago ng Ebanghelyo ang ating mga buhay? Hindi lamang the old life has passed away, kundi the gospel says that we are a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, we are a new creation. Ibig sabihin po niyan, nung tayo namatay, tayo muling nabuhay. Meron na tayong muling pagkabuhay. Kung papaanong si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, tayo din po ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya tayo ay isa ng bagong nilalang. Ang sabi nga, kaya't kung ang sino mang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Marami po sa atin dito ang bago, pero iilan lang ang nagbabago. Tingnan mo ang katabi mo, kung nagbabago na yan para sa Panginoon. Diba? Ang sabi po sa atin dito, mga bagong nilalang na at wala na ang dating pagkatao. Kung ganito po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, na tayo mga bagong nilalang na, ibig sabihin tayo po ay meron ng bagong buhay, meron na tayong bagong pagkatao. Sa mas malalim po na pagkaintindi, according
according to the biblical way of understanding, ibig sabihin po nito na tayo ay inalis na sa lahi ni Adan. Yun po yung ating lumang buhay, yun po yung ating dating buhay, yun yung lumang pagkatao na nakasalig kay Adan, na kung saan yung buhay na nakasalig kay Adan, ang dulo nito, ang hahantungan nito ay isang buhay ng kapahamakan. No, ang hantungan po nito ay isang kapahamakan. Biro mo, nabubuhay ka, na lumalakad ayon sa old sinful life. Ano pong ibig sabihin nun? Namumuhay ka ayon sa lumang pagkatao na nakasalig kay Adan. So ibig sabihin nun, ang dulo nun, ang kahahantungan nun ay walang iba kundi kapahamakan. No? Yun lamang po yung suma total kapag lumalakad tayo according to the old sinful ways natin. According to the work of the flesh. According doon sa lumang buhay, according doon sa dating buhay, sa lumang pagkatao, ibig sabihin po ang dulo nun, kapahamakan. Pero dahil sa pananampalataya, dati tayo ay nasa lahi ni Adan, tayo inalis na sa lahi ni Adan, tayo naman ngayon ay inilapat o inilagay sa lahi ni Jesus. Kung saan, ang buhay na ito na nakasalig kay Jesus ay isang buhay na nilalakaran natin, isang bagong buhay, isang bagong pagkatao. Ano po ang prinsipyo nito sa ating mga buhay? No, pag sinabi natin ang buhay natin ay nakasalig kay Jesus, ang ibig sabihin po nito, yung ating pamumuhay, sa ating pamumuhay, inuuna natin ang kaharian ng Diyos. Di ba Matthew chapter 6 verse 33 ba yun? Seek ye first the kingdom of God. Tama ho ba yun? Seek ye first the kingdom of God. Inuuna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Pero nakakalungkot, marami po sa ating mga tao na hindi natin nalalaman na meron na po pala silang bagong buhay. Nakakalungkot na yung buhay na ipinamumuhay nila ay luma pa rin. Nandoon pa rin sila sa kanilang old sinful nature. Nandoon pa rin sila sa buhay na hindi po nagpapatawad. Biro mo 10 taon nang nakakalipas, bitter pa rin. Hindi pa rin kayang umunawa dahil ang gusto lang nila sila yung inuunawa. Hindi pa rin nagbabago. Sa kabila ng lahat ay nagbago na. Nandun pa rin sila sa kanilang lumang pamumuhay. Makapamumuhay lang tayo bilang isang bagong nilalang sa pamamagitan ng isang katiyakan. Katiyakan na tayo'y napatawad na. Katiyakan na tayo'y mga anak na ng Diyos. Katiyakan na tayo ho ay merong buhay na walang hanggan, na tayo po ay pupunta at maninirahan sa kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo ay merong katiyakan, tayo po ay matagumpay na makapamumuhay bilang isang bagong nilalang. Kaya because we are in Christ, because our old life has passed away, because we are a new creation, it means to say, ang buhay na nilalakaran natin ngayon ay hindi po buhay ng kalungkutan, kundi isang buhay na kasiyasiya. Nasabi ng Panginoon, I give you life and life that is more abundant. Hello? Isang buhay po na kasiyasiya. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 33 verse 29, mga galak kayo o Israel, sino ang kagaya mo? Ikaw ang bayang iniligtas ng Panginoon, at ang kalasag na sa inyo'y tulong, at siyang tabak na sa inyo'y karangalan, at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang matataas na dako. Sinasabi po yan sa atin dito ng salita ng Diyos. Biro mo, iniligtas ng Diyos ang bansang Israel sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto sa loob ng 40 taon. Nandun si Jesus, nagsasabi sa bansang Israel na siya ang kanilang kalasag, na siya ang kanilang tabak. Ibig sabihin po, ang Diyos ang kanilang protector. Sa Diyos, nandoon ang kanilang pagtatagumpay. Pero tandaan po natin, tayong mga naligtas ay higit na pinagpala kesa sa mga taga-Ehipto. Bagamat sinasabi po ito ng Diyos sa kanila, na sila iniligtas ng Panginoon, na ang tabak, na ang kalasag at tabak ng Panginoon ay nasa sa kanila. Sila'y mapalad na bansa. Pero tayo pong mga mananampalataya ay higit na mapalad sa mga taga-Ehipto, sapagkat ang kanilang kaligtasan ay pansamantala lang. Pero tayo, sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, ay pinawalang sala ng Diyos magpasawalang hanggan. Sino mas mapalad? Yung mga Israel o tayo na mga sumampalataya sa Panginoong Hesus? Mas mapalad tayo sapagkat ang ating kaligtasan ay pangwalang hanggan. From eternity to eternity. Iniligtas ng Diyos ang Israel sa kahirapan, samantalang tayo ay iniligtas naman ng Diyos sa walang hanggang
kaparusahan. Inaakala ng mga tao kapag marami silang pera, nasa kanila na ang lahat ng mga bagay, masaya na sila. Mga kapatid, yung ganong pananaw ay isang ilusyon. Bakit? Inyong pag-isipan. Ano bang ibig sabihin ng tunay at hindi tunay? Pag sinabing hindi tunay at pag sinabing tunay, makikilala mo lang yan sa papanong paraan. Makikilala mo yung tunay doon sa hindi tunay kapag yung isang bagay na ito ay nagtatagal magpasawalang hanggan. Ano ang kaligtasang natanggap ng mga Israel? Pansamantala lang mga kapatid. Pero yung kaligtasan na natanggap natin ay hindi po pangsamantala. Ibig sabihin, yung nasa sa atin ay tunay. Yung pinananaligan natin ay totoo. Yung kaligtasang naranasan natin ay totoo. Kaya kung totoo yung natanggap natin mula sa Panginoon, in conclusion, ang buhay natin, ito yung buhay na totoong masaya. Dahil ang buhay na ito na pinasimulan ng Diyos sa ating mga buhay ay hindi po hahantong sa kapahamakan, kundi yung buhay na pinasimulan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo ay hahantong patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya magalak tayo, magbunyi tayo, isigaw natin purihin ang Panginoon. Kaya nga po magalak tayo sapagkat ang pinasimulan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo ay hindi po mawawala ng kabuluhan, kundi ito'y mananatili magpasawalang hanggan doon po sa kanyang tahanan, sa walang hanggang langit, doon po sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magpasalamat at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat na tunay nga po, Panginoong Diyos, ang iyong salita'y napakamakapangyarihan, nakapagko-comfort sa amin, Panginoon, sa gitna po ng kapighatian, sa gitna ng kalungkutan. Opo, nandito pa po kami sa mundo ng kalungkutan, kahirapan at kawalan. Pero O Diyos, because of this consolation, because of this message, O God, nakita namin, Lord God, na ang buhay po namin, Panginoon, dito sa mundo, sa aming buhay, pananampalataya dito sa mundo, ay hindi po kawalan, hindi po kalungkutan, kundi ang buhay po namin sa iyo ay isang buhay ng totoong pagpapala, ng totoong kaligtasan, ng totoong buhay na walang hanggan. Kaya nga dahil dito, totoo ang kagalakan na naghahari sa aming mga puso. Kaya naguhumiyaw po kami sa kagalakan, Panginoon. Dahil sa iyong ebanghelyo, dahil sa iyong ebanghelyong pinasimulan, binabago mo po kami, Panginoon. Hinuhubog mo po kami, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Ito ang reason kung bakit kami patuloy na naglilingkod. Ito ang reason kung bakit kami patuloy na sumasamba, patuloy na nagpupuri sa iyo, sapagkat iyong pinasimulan sa pamamagitan ng iyong ebanghelyo at inyong dadalhin po doon sa kaganapan nito sa aming mga buhay doon po sa langit. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Kung kaya nga po, Panginoon, ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo, Panginoon, sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.